depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Paano magpa-miss kay ex sa malalim na paraan? This is a very hard type of a question na marami akong clients na nagtatanong sa akin, Coach, paano ba ako mamimiss ni ex dun sa malalim na paraan? What I mean is dun sa paraan na hindi predictable. Actually, lahat naman halos predictable eh. No contact rule, doing your purpose, chasing your dreams, having your life. Those things are very important para mamiss ka niya. I know that, But I think merong isang something na magiging counter sa part mo para mamiss ka ng ex mo. And that is one word. Adventure. Okay? I know na medyo alam mo na tong salitang adventure na to. Parang common na yata to eh. Hindi. Ipapaliwanag ko lang kung bakit ito yung pinaka-counter or ito yung, kumbaga sa boxing, parang ito yung pinaka-uppercut mo sa kalaban mo para matulog siya. Ito yung the best thing na pwede mong gawin para magpamiss sa kanya. Adventure. Okay, papaliwanag ko siya. Alam ko, it is just a short video right now kasi ibibigay ko lang yung idea. Travelers are dreamers who make their desires for adventure a reality. So, if you will become a traveler, like nag-a-adventure ka, and of course, you need to take a picture sa mga adventures na yun. So, hindi ka naman nagpapapansin. It's just you are showing to her or him na nagbago ka na. In a sense of, dati siguro may pagka-boring ka or kung dati mahilig ka man sa adventure, it doesn't matter. Gusto ko lang na ipakita mo sa ex mo na yung adventure life mo is buo at complete. Hindi pwedeng 99% yung pagiging traveler mo, kundi 100%. What I mean is, I know it's pandemic, mahirap maggala-gala ngayon at mahirap lumabas-labas. But, this January, marami tayong opportunity to do some sort of things like adventure. Kahit saan na lugar is pwede kang mamasyal, pwede kang mag-lead sa mga tropa mo at mag-set ka ng goal or sa mga kaibigan, sa mga friends mo. Mag-set ka ng goal na makalaya at makagala muna kayo. Like that, it's very, very important na magkaroon kayo ng some sort of adventure. Ano to parang itong one stone that can hit two birds. Why? Kasi una, mag-enjoy ka because of that adventure. Probably, mamimiss mo ex mo, maaalala mo siya, papasok siya sa isip mo, but it doesn't matter. The adventure itself will give you the opportunity to enjoy your life. Okay? Pwede kang pumunta sa Bataan, sa, Zambales, yung mga magagandang dagat, or pwede kang mag-Boracay. Kung may pera, pwedeng mas malayo pa. Depende sa budget. Pero kung yung budget mo hindi naman ganun karami, marami naman pwedeng puntahan dyan na malapit lang. But just do the adventure. Kasi kapag ginagawa mong adventure, una, nai-strike mo yung sarili mo. Pag kasi nag-adventure ka, lalo mong may encourage yung sarili mo na maging deep, mag-enjoy sa buhay ng mag-isa. At ang kagandahan nito, psychologically, tinuturuan ka ng adventure na maging independent at maging masaya sa sarili mo. So, that's the benefit of adventure. At yung pangalawang benefit nito, kapag nalaman to ng ex mo, 100% i-stalk ka niyan Eto based on my own experience. Tingin ko, eto na, aamin na ako, may isa akong experience na parang pinaka-kakaiba sa lahat. Based on my own experience na to After namin mag-iwalay ng ex ko, actually, for me, it's just, medyo psychologically prepared kasi ako So, kung may mangyaring ganun, handa ako. So, that time, nag-iwalay kami. Ang ginawa lang niya is nag-adventure siya. At nakita ko lang sa FB yung mga picture niya. It strikes me so much. Na parang, what? Nag-e-enjoy ka nang wala ako? Nag-e-enjoy ka nang hindi ako kasama? Parang alam mo yun, naiisip ko na ine-enjoy niya yung buhay niya na hindi ako kasama. At doon ako nag-i-start na parang nakakamiss palang kasama tong girl na to like that. Kasi, noong mga panahon na kasama ko siya, nag-enjoy kami kapag ganito, kapag aakyat kami sa bundok like that. Nag-enjoy kami like may dala-dala kaming water jug, tapos biglang masisira yung water jug, tapos tawa kami ng tawa like that. And then, namimiss ko yung mga times na kasama ko siya.
Kaya ako tinuturo to, hindi lang ito yung theoretical thing na alam ko, kundi na-experience ko din kasing mamiss yung ex ko dahil lang sa adventure na ginagawa niya. Nung time na nag-iwalay kami, nag-adventure siya. Bonding, nagkaroon sila ng good time, and wala ako doon. Wala yung presence ko doon. Hindi niya ako kasama. So hindi ko alam kung anong feeling yung nararamdaman niya. But at that time, isang bagay lang to ang nararamdaman ko no time na yun. Yun yung salitang inggit. Parang gusto ko siyang kasama nung time na yun. So, yun, based on my own experience naman, yung kapag nag-adventure yung ex ko, mas namimiss ko siya. Sa sarili ko experience to So, dalawang bagay ang matutulong sa'yo ng adventure. Number one, you will enjoy your life. And adventure will teach you how to become independent. Kung paano ka maging independent, kung paano ka maging masaya nang walang kasamang partner. Yung parang ikaw lang mag-isa, satisfy ka na, alam mo sa sarili mo, buong buo ka na. At pangalawang tama ng adventure, ito yung counter. Yung mamimiss niyang makasama ka dun sa mga particular at certain or specific part ng life mo. Like adventure, example, pupunta ka ng dagat, pupunta ka ng, mga nature na lugar o mga bulubundukin or whatever. Kahit mga kuweba pa yan or anything else, mag-joyride man kayo or what, travelers are dreamers who make their desires for adventure a reality. So that's so simple. Ang tinuro ko ngayon is all about psychology and all about my experience. So I think adventure is one of the best things na pwede mong gawin para ma-counter yung ego or yung emotion ng ex mo para ma-miss ka niya. So yun lang muna today. Thanks for watching.